Kabanata 1486, ang angkan ng Li. Ano ang kapalit? Diretsahang tanong ni Zephyr Khan. Napangisi ang hari ng sumpa. Napakasimple. Pakawalan mo ako, at hindi na tayo magkikita kailanman. Oh. Walang interes na sagot ni Zephyr. Pagkatapos ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ano? Biglang natigilan ang hari ng sumpa. Hindi niya inaasahan na ganoon lamang ang magiging reaksyon ni Zephyr. Zephyr Khan. Ano ang ibig mong sabihin? Galit nitong sigaw. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Nananaginip ka yata. Malamig niyang sagot. Pakawalan kita. Para lang palakasin ang isang kaaway na maaaring bumalik at kagatin ako sa hinaharap. Hindi ako ganoon katanga. Agad na sumiklab ang galit ng hari ng sumpa. Ngunit wala rin itong magawa. Matagal itong nanahimik bago muling nagsalita. Sige. Panalo ka. Punong-puno ng pagkainis ang kanyang boses. May koneksyon pa rin ako sa dugo ni Li Zuan. Noon, matagal kaming magkasama. Kaya nang makarating tayo sa lungsod na ito, nakaramdam ako ng mahinang resonance mula sa kanyang mga inapo. Kasabay nito, itinuro nito ang isang direksyon. Sa lugar na iyon, bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Zephyr. Kung ganoon, sa wakas ay may natagpuan na rin siyang bakas ng lahi ni Li Zuan. Boom! Sa isang iglap, sumabog ang kanyang bilis. Flash shining. Parang kidlat siyang naglaho sa paningin ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang sandali, huminto siya sa harap ng isang lumang mansyon. Tahimik siyang tumangala. Sa ibabaw ng malaking tarangkahan ay nakaukit ang isang simpleng karakter. Li. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Mula sa loob ng mansyon ay naramdaman niya ang sinauna ngunit malungkot na aura. Para bang isang dakilang angkan ang unti-unting nalugmok sa paglipas ng panahon. Mukhang totoo nga. Mahinang sabi ng hari ng sumpa. Ganap nang naglaho ang Xuanye Academy. Ang mga inapo ni Li Zuan ay bumalik na lamang sa pagiging isang ordinaryong angkan. Saglit na natahimik si Zephyr. 3,000 taon. 3,000 taon ng pagbagsak. Mula sa isang dakilang akademya. Hanggang sa maging isang simpleng pamilya. Isang malungkot na kapalaran. Panahon na. Mahinang bulong niya. Pagkatapos ay naglakad siya papasok. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng angkan ng Li. Ha. Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Ang buong bulwagan ay puno ng mga matatanda at matataas na opisyal ng pamilya. Lahat sila ay nakatingin kay Zephyr na may halong pagkagulat at pananabik. Dahil sa kakayahan ng hari ng sumpa, wala nang duda. Ang mga taong nasa harapan niya ay tunay ngang mga inapo ni Li Zuan. At dahil sa pangalang dala ni Li Zuan, agad na itinuring si Zephyr bilang isang marangal na panauhin ng buong angkan. Ang lalaking tumatawa ay isang gwapong nasa katanghaliang gulang. Bagamat may edad na, makikita pa rin ang dating karisma nito. Ngunit sa mga mata nito, may bakas ng matinding pananabik. Parang may matagal na silang hinihintay. At ngayon, sa wakas ay dumating na ito. Ngunit hindi pa alam ni Zephyr na ang pagdating niya sa angkan ng Li ay hindi lamang magbubukas ng lihim ng nakaraan. Ito rin ang magiging simula ng isang mas malaking unos na nakatago sa loob ng 3,000 taon. Palaisipan, bakit tila sabik na sabik ang angkan ng Li sa pagdating ni Zephyr? At anong lihim ang iniwan ni Li Zuan sa kanyang mga inapo na naghihintay lamang na mabunyag? Kabanata 1487, Mana ng Ninuno, ang piniling tagapagmana. Malabo. Mula sa mukha ng lalaki, nakaramdam si Zephyr Khan ng isang pamilyar na aura. Bahagyang kahawig nito si Li Zuan. At mula sa reaksyon ng kabilang panig, malinaw na kahit lumipas na ang 3,000 taon, hindi pa rin nalilimutan ng angkan ng Li ang kanilang ninunong nagbigay sa kanila ng kaluwalhatian, si Li Zuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ang kasalukuyang patriyarka ng angkan ng Li. Isa rin siyang Levisham na agility powerhouse.
Gayunman, mabilis na napansin ni Zephyr Khan na apat lamang na Levi Sham na agility powerhouses ang nasa buong angkan, at wala nang iba pang tunay na eksperto. Mula rito, madaling makita kung gaano kalaking dagok ang pagkawala ni Li Zuan noon. Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang unti-unting pagbagsak ng kapangyarihan, impluwensya, at dating kaluwalhatian ng angkan ng Li. Hindi ko kailanman inakala na mag-iiwan pala ng mana ang ating ninuno. Sa wakas, darating din ang araw ng muling pagbangon ng ating angkan ng Li. Punong-puno ng pananabik ang boses ng patriarka. Tama. Dahil sa pagkawala ng ating ninuno noon, marami sa ating mga pamana ang tuluyang nawala. Hindi lamang iyon, sunod-sunod pang hinamon ng iba't ibang akademya ang ating Xuanyi Academy hanggang sa tuluyan itong bumagsak at mapalitan ng Xuanyun Academy. Ngunit hanggat nasa atin ang mana ng ating ninuno, muling sisikat ang ating angkan. Isang elder ng Li Clan ang agad na sumang-ayon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa. Tahimik lamang na nakinig si Zephyr Khan. Matagal na niyang nauunawaan ang sitwasyon. Kapag nawala ang haligi ng isang akademya, para itong isdang nawalan ng tubig. Kahit gaano katatag ang pundasyon nito, darating pa rin ang araw ng pagbagsak. Kung walang tunay na pinuno, ang pagkawasak ng isang akademya ay usapin lamang ng panahon. Patriarka Li. Alinsunod sa habilin ni Senior Li Zuan, ang manang ito ay dapat maipasa sa pinakamahuhusay na tagapagmana ng inyong angkan. Pagkatapos nito, siya ang magiging responsable sa pagpapatuloy at pagpapalaganap ng mana. Sino ang inyong napiling tagapagmana? Diretsahang tanong ni Zephyr Khan. Wala siyang balak magtagal sa lugar na ito. Marami pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang mas palakasin ang sarili. Kailangan niyang mag-ipon ng higit pang lakas upang harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya. Bukod pa rito, malamang na nakabalik na sina Beer at Manyo sa sinaunang kapatagang barbaro. Panahon na rin upang hanapin niya sila. Haha. Kung tungkol sa pinakakahanga-hangang kabataan ng aming angkan, walang iba kundi siya. Zener, lumapit ka. At pasalamatan mo ang ating tagapagligtas. Masayang itinuro ng patriarka ang isang dalagang nakasuot ng kulay rosas na bestida. Makikita ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa isang tingin pa lamang, halatang napakataas ng pagtingin niya sa dalaga. Bahagyang napatingin si Zephyr Khan. Ang dalaga ay may kaakit-akit na mukha. Bagamat hindi siya maituturing na isang pambihirang kagandahan na makapagpapayanig ng mga kaharian, sapat ang kanyang kagandahan upang may kumpara kay Qing Linglong. Sa sandaling iyon, kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding pananabik. Pagkatapos ng lahat, haharapin na niya ang maalamat na mana ng kanilang ninuno. Paano siya hindi mababaliw sa saya? Maraming salamat po. Mahinang yumoko si Zener. Ngunit sa halip na ang kanyang kagandahan, ang tunay na pinagtuunan ng pansin ni Zephyr Khan ay ang kanyang talento. 18 o 19 na taong gulang lamang siya. Ngunit ang kanyang cultivation ay umabot na sa Levi 8 agility. Kahit sa loob ng malalaking akademya, maituturing pa rin siyang isang tunay na henyo. Sapat na itong patunay na kahit bumagsak na ang Xuanyi Academy at naging isang simpleng angkan na lamang ang pamilya ni Li Zuan, nananatili pa rin ang kanilang malalim na pundasyon. Sige. Kung ganoon, siya na ang tatanggap ng mana. Dahan-daang tumango si Zephyr Khan. Ngunit ng sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang isang malamig at mapanghamak na tawa mula sa labas ng bulwagan. Hahaha. Mana ng ninuno. At gusto ninyo pang buhayin muli ang Xuanyi Academy. Napakalaking biro. Kasabay ng nakakatulig na halakhak, isang mabigat at nakapipinsalang aura ang bumagsak mula sa kalangitan. Boom! Nayanig ang buong mansyon ng angkan ng Li. Nagbago agad ang mga mukha ng lahat. Samantalang si Zephyr Khan ay dahan-daang tumangala. At sa kanyang mga mata ay sumiklab ang malamig na kidlat.
Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa mismong araw ng pagpapamana ng mana ni Li Zuan? Sino ang biglaang dumating upang hadlangan ang muling pagbangon ng angkan ng Li? May kaugnayan kaya ito sa pagbagsak ng Xuanye Academy noon? At bakit tila alam nito ang lihim ng mana ni Li Zuan? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1488. Kabanata 1488, ang lihim na kasakiman ng angkan ng Li. Tagapagmana, bagamat sabik na rin kaming makuha ang mana, mahigit 1,000 taon nang naghihintay ang aming angkan ng Li. Makapaghihintay pa kami ng kaunti. Maaari ka bang manatili rito ng ilang araw at hayaan kaming maipakita ang aming pasasalamat? Taos-pusong sabi ng patriarka ng angkan ng Li. Sa una ay nais tumanggi ni Zephyr Khan. Ngunit sa harap ng paulit-ulit na paghimok ng buong angkan, wala rin siyang nagawa kundi mapangiting tumango. Sige. Zener, dalhin mo ang ating tagapagligtas sa kanyang tutuluyan. Mabilis na utos ng patriarka. Opo. Magalang na yumoko si Zener bago inanyayahan si Zephyr Khan. Tagapagmana, sumunod po kayo sa akin. Tahimik na umalis ang dalawa. Ngunit sa mismong sandaling mawala sila sa paningin ng lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga nakatataas ng angkan ng Li. Nawala ang kanilang mga ngiti. At napalitan ito ng malamig na tingin. Patriarka. Alam nating lahat ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang ating ninuno noon. Malamig na sabi ng isang elder. Dahil iyon sa Archean Greenwood Primordial Energy. At iyon din ang dahilan kung bakit bumagsak ang Xuanye Academy. Labis akong nagtataka. Bakit mana lamang ang binanggit ng batang iyon ngunit ni isang salita ay hindi niya sinabi tungkol sa Archean Greenwood Primordial Energy. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon. Natahimik ang buong bulwagan. Tama. Agad namang sumang-ayon ang isa pang elder. Noong mawala ang ating ninuno, walang sino man sa mga humabol sa kanya ang nakakuha ng Archean Greenwood Primordial Energy. Ibig sabihin, hanggang sa huling sandali, nasa kanya pa rin ang banal na kayamanang iyon. Unti-unting naging mabigat ang hangin sa bulwagan. Kung nakuha na ng batang iyon ang mana, posible ring nakuha niya ang Archean Greenwood Primordial Energy. At dahil sa kasakiman, itinago niya ito sa atin. Malamig na sabi ng isa pang matanda. Kasunod nito ay sunod-sunod na pagsang-ayon. Oo. Imposibleng hindi niya alam iyon. Ang banal na kayamanang iyon ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng ating akademya. Kapag napasa atin iyon, muling sisikat ang ating angkan. Sa wakas, dahan-daang tumango ang patriarka. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang dating mainit na ngiti. Sa halip ay malamig na liwanag ang sumiklab sa kanyang mga mata. Kung tunay ngang nasa kanya ang Archean Greenwood Primordial Energy. Kung gayon, iyon ay pag-aari ng ating angkan ng Li. Walang sino man ang may karapatang angkinan ang kayamanang iniwan ng ating ninuno. Isang nakakatakot na aura ang dahan-daang kumalat sa bulwagan. Ngunit walang nakapansin. Sa isang sulok ng bubong, may isang maliit na ibong kulay itim na parang tinta ang tahimik na nakamasid. Ang pares nitong mga matang tila apoy ng demonyo ay puno ng paghamak. Ito ay walang iba kundi ang Nine Netherbird. Narinig nito ang bawat salita. At malinaw nitong nakita ang kasakiman ng mga taong ito. Samantala, sa loob ng isang tahimik at eleganteng patio. Ano? Biglang napasigaw si Zener. Puno ng pagkabigla ang kanyang magagandang mata. Tagapagmana. Totoo po ba ang sinabi ninyo? Nasa mana ng ating ninuno ang kompletong daan ng Xuanye. Halos hindi siya makapaniwala. Ang daan ng Xuanye ang pinakadakilang pamana ng Xuanye Academy noon. Ito ang pundasyon ng kanilang paglakas. Ngunit dahil sa pagkawala ni Li Zuan, naging pira-piraso na lamang ang natirang bersyon nito. Kaya naman, para kay Zener, ang balitang ito ay parang kulog na bumagsak mula sa langit. Tama. Kalma lamang na tumango si Zephyr Khan.
Isa lamang itong pangunahing kasanayan ng Xuanye Academy noon. Natural na kasama ito sa mana. Para kay Zephyr Khan, ordinaryong bagay lamang iyon. Ngunit para kay Zener, isa itong kayamanang kayang baguhin ang kapalaran ng kanilang buong angkan. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, hindi maiwasang tumanggo ni Zephyr Khan sa kanyang isip. Maganda ang talento ni Zener. Bukod sa pambihirang pisikal na katangian, taglay pa niya ang isang sinaunang bloodline. Ang Remnant Moon Bloodline. Isang bihira at misteryosong dugo na may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng buwan. Kapag lubos na nagising ang bloodline na ito, ang kanyang talento ay posibleng hindi magpatalo kahit sa mga henyo ng malalaking akademya. Ngunit habang nagtuturo si Zephyr Khan kay Zener, hindi niya alam na sa kabilang panig ng mansyon, unti-unti nang nabubuo ang isang lihim na balak. At ang pantirya nito ay walang iba kundi siya mismo. Talaga bang nagpapasalamat ang angkan ng Lee kay Zephyr Khan? O pinaplano na nilang agawin ang Archean Greenwood Primordial Energy? Ano ang gagawin ng Nine Netherbird matapos marinig ang kanilang lihim na pag-uusap? At kailan madyay gising ang tunay na kapangyarihan ng Remnant Moon Bloodline ni Zener? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1489. Kabanata 1489, Babala ni Zener, ang paparating na patibong. Bukod pa rito, kapag naabot ng isang tao ang sukdulang antas ng paglinang, maaari niyang direktang gamitin ang kapangyarihan ng buwan at paunlarin ito tungo sa tunay na orihinal na kapangyarihan ng liwanag ng buwan. Sa sukdulang yugto, maaari pa niyang gawing isang sirang buwan ang kanyang katawan at ilabas ang pinakamataas na potensyal ng kanyang dugo. Hindi mahirap isipin na kapag pinagsama ang pambihirang bloodline na ito at ang mana ni Li Zuan, sapat iyon upang gawing isang walang kapantay na powerhouse si Zener sa loob lamang ng mahigit 10 taon. Matapos ang maikling pag-uusap, mabilis na nagpaalam si Zener. Tahimik na pinagmamasdan ni Zephyr Khan ang kanyang papalayong figure. Ngunit sa sandaling mawala ito sa kanyang paningin. Bang! Isang mapanghamak na huni ang biglang umalangaw-ngaw. Ang Nine Netherbird. Ano na naman? Mapait na napangiti si Zephyr Khan. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Gaya ng inaasahan mo. Ang kabutihang ipinakita mo ay itinapon lamang ng grupo ng mga langgam na iyon. Mukhang balak nilang pilitin kang isuko ang Archean Greenwood Primordial Energy. Malamig na sabi ng Nine Netherbird. Talaga. Kalmado lamang na tumanggo si Zephyr Khan. Mula pa noon ay lagi na siyang nag-iingat sa mga tao. Matapos maranasan ang napakaraming pagtataksil at kasakiman, natutunan niyang huwag basta magtiwala. Kaya naman iniwan niya ang Nine Netherbird upang lihim na pakinggan ang usapan ng mga pinuno ng angkan ng Lee. At gaya ng inaasahan, tama ang kanyang hinala. Sayang lamang. Ang Archean Greenwood Primordial Energy ay nakatanim na sa aking katawan. Kahit gusto ko man itong ibalik sa kanila, imposible na. Maliban na lamang kung mamatay ako. Mahinang sabi ni Zephyr Khan. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang banggitin ang banal na kayamanang iyon. Ayaw niyang humantong sa ganitong sitwasyon. Ngunit wala na siyang magagawa. Matagal nang isinama ni Li Zuan ang kapangyarihang iyon sa kanyang katawan. Isang grupo lamang ng mga langgam. Sapat na ang isang hibla ng aking apoy upang gawing abo silang lahat. Mayabang na sabi ng Nine Netherbird habang marahang ikinakaway ang mga pakpak nito. Hindi ako nag-aalala. Dismayado lamang ako. Mahinang umiling si Zephyr Khan. Dinala niya rito ang mana ng kanilang ninuno. Tinupad niya ang pangakong ibinigay niya kay Li Zuan. Ngunit bilang kapalit, kasakiman at pagtataksil ang natanggap niya. Kinabukasan, sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Lee, naroon na ang lahat ng mataas na opisyal. Bagamat pilit nilang itinatago ang kanilang mga damdamin, hindi pa rin nila maitago ang malamig na hangarin sa kanilang mga mata. Patriarka. Naihanda na ang lahat. Magalang na sabi ng isang elder.
Mabuti. Napakabuti. Sana lamang ay marunong umunawa ang batang iyon. Dahil bilang patriyarka, ayaw ko ring maging kontrabida. Ngunit kasabay ng kanyang mga salita, isang mabagsik na liwanag ang sumiklab sa kanyang mga mata. Samantala, habang papalapit si Zephyr Khan sa bulwagan, malinaw niyang naramdaman ang nakatagong intensiyong pumatay sa paligid. Parang isang higanteng lambat na unti-unting sumasara. Mukhang magsisimula na sila. Mahinang sabi ng Nine Netherbird. Sa balikat ni Zephyr Khan, marahang kumikislap ang maliliit na apoy sa katawan nito. Handa na itong pumatay anumang oras. Tama. Malapit na silang kumilos. Kalmadong sagot ni Zephyr Khan. Sa kanyang mga mata ay walang kahit kaunting takot. Kasakiman. Kapangyarihan. Interes. Ang mga ito ang pinakamatandang kasalanan ng sangkatauhan. At sa harap ng isang kayamanang kayang baguhin ang kapalaran ng isang angkan. Karamihan sa mga tao ay nawawalan ng katinoan. Ngunit habang papasok na sana siya sa conference hall. Tagapagmana. Isang malinaw at nag-aalalang boses ang biglang tumawag sa kanya. Bahagyang napalingon si Zephyr Khan. Mabilis na tumatakbo papunta sa kanya si Lee Ziner. Ang maganda nitong mukha ay puno ng pagkabalisa. At tila may mahalaga itong gustong sabihin. Nang makarating ito sa harap niya, agad nitong hinawakan ang manggas niya. Tagapagmana. Mangyari po, huwag muna kayong pumasok sa bulwagan. May masamang balak sila laban sa inyo. Sa sandaling marinig ni Zephyr Khan ang mga salitang iyon. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Samantalang sa balikat niya. Unti-unting nagninggas ang apoy ng Nine Netherbird. May naglakas loob na ipagkanulo ang utos ng patriyarka upang balon si Zephyr Khan. Paano nalaman ni Ziner ang lihim na plano ng angkan ng Lee? Pipiliin ba niyang talikuran ang sarili niyang pamilya? Papasok pa rin ba si Zephyr Khan sa patibong? At ilang buhay ang mawawala kapag tuluyang sumiklab ang galit ng Nine Netherbird? Ipagpapatuloy sa Kabanata 1490. Kabanata 1490, ang pagtataksil ng angkan at ang huling mana. Anong problema? Nagtatakang tumingin si Zephyr Khan kay Lee Ziner. Maganda ang naging impresyon niya sa dalaga. Sa katunayan, matagal na niyang naisip na ito ang pinakaangkop na tagapagmana ng lahat ng iniwang pamana ni Li Zuan. Ngunit sa kanyang pagkagulat, agad siyang itinulak ni Ziner palayo. Umalis ka na. Puno ng pagkataranta ang boses nito. Napakunot ang noo ni Zephyr Khan. Anong nangyayari? Naghihintay na sa iyo ang patriyarka at ang mga elder. Balak ka nilang patayin. Sunod-sunod na lumabas ang mga salita ni Ziner habang pilit siyang itinutulak palayo. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Sandaling natigilan si Zephyr Khan. Hindi niya inaasahang sa buong angkan ng Lee, ang tanging taong mananatiling matuwid ay ang dalagang nasa kanyang harapan. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Boom! Isang nakakayanig na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong mansyon. Lee Ziner. Ang kapal ng mukha mo. Kasabay nito, sunod-sunod na lumabas mula sa conference hall ang mga pinuno ng angkan ng Lee. Nangunguna ang patriyarka. Kasunod ang mga elder. At bawat isa sa kanila ay may malamig na tingin at nakatagong layuning pumatay. Patriyarka. Galit na sumigaw si Lee Ziner. Si Zephyr Khan ang nagbalik ng mana ng ating ninuno. Siya ang tagapagligtas ng ating angkan. Paano ninyo siya magagawang pagtaksilan? Ngunit hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ng patriyarka. Sa halip, lalo pa itong naging malamig. Mukhang may natitira pang mabuting tao sa angkan ng Lee. Bahagyang tumango si Zephyr Khan habang nakatingin kay Ziner. Sa sandaling ito, lubusan na niyang nakilala ang puso ng dalaga. Ano man ang mangyari ngayon, si Lee Ziner lamang ang karapat-dapat sa mana ni Li Zuan. Tumahimik ka. Malamig na sigaw ng patriyarka. Ang kanyang mukha ay baluktot sa kasakiman. 3,000 taon nang naghihirap ang kanilang angkan.
3,000 taon nilang pinangarap ang pagbabalik ng kanilang kaluwalhatian. At ngayon, naniniwala silang nasa katawan ni Zephyr Khan ang Archean Greenwood Primordial Energy. Paano nila ito pakakawalan? Lee Zinner. Lumayo ka riyan. Mariing sigaw ng isang elder. Namutla ang mukha ni Zinner. Tumingin siya sa mga taong minsan niyang iginalang. Sa kanyang mga kamag-anak. Sa kanyang mga nakatatanda. Ngunit wala siyang makita kundi kasakiman. Wala ni Katie Ting na pasasalamat. Wala ni Katie Ting na dangal. Parang mga lobo silang sabik na lumunin ang kanilang tagapagligtas. Kayong lahat. Namula ang mga mata ni Zinner. Paano ninyo nagawa ito? Dahan-daang umusad si Zephyr Khan. Pagkatapos ay marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Zinner. Maraming salamat. Mahina ngunit time ang kanyang tinig. Kasunod nito. Buzz. Isang napakatingkad na liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang mga daliri. Hindi pa man nakakapag-react si Zinner, dumaloy na ang napakalawak na alaala patungo sa kanyang kamalayan. Mga teknik. Mga lihim na sining. Mga pamamaraan ng paglilinang. At ang buong pamana ni Li Zuan. Parang isang ilog ng mga bituin na sumabog sa kanyang isipan. Napasinghap si Zinner habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inakalang sa mismong sandaling ito. Ipapasa ni Zephyr Khan ang lahat. Swoosh! Sa isang marahang galaw, itinulak siya ni Zephyr Khan palayo. At sa sandaling iyon, natapos na rin niya ang ipinangakong misyon kay Li Zuan. Naitawid na niya ang mana. Nahanap na niya ang tunay na tagapagmana. Ngayon, wala na siyang anumang utang sa angkan ng Li. Unti-unting itinaas ni Zephyr Khan ang kanyang ulo at tumingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Malamig. Walang emosyon. Parang isang sinaunang Diyos na naghahatol sa mga mortal. At nang makita ng patriarka ang ekspresyong iyon, hindi niya alam kung bakit. Ngunit isang malamig na kilabot ang biglang gumapang sa kanyang gulugod. Ngunit huli na ba ang lahat para sa angkan ng Li? Ano ang magiging kapalit ng kanilang kasakiman matapos nilang pagtaksilan ang taong nagdala ng pag-asa sa kanilang pamilya? At anong klaseng galit ang pakakawalan ni Zephyr Khan ngayong natapos na niya ang kanyang pangako kay Li Zuan? Abangan sa susunod na kabanata, ang paghuhukom ni Zephyr Khan.